Dear IFM, bago ko simulan ang kwento ko, hayaan niyo muna akong bumati ng isang magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Hector, 28 years old, at nagtatrabaho bilang electrician sa isang pribadong kumpanya dito sa Marikina. Tulad ng iba, gusto ko ring ibahagi ang kwentong pag-ibig ko. Mga idol, isang ordinaryong lalaki lamang ako na may mataas na pangarap sa buhay. Iyon ay mabigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko. Mabigyan ng magandang kasal ang kinakasama kong si Yvette at magkaroon ng magandang kinabukasan ang dalawang anak namin. Pero dahil hindi naman ako nakapagtapos sa pag-aaral at maliit lang ang sinasahod ko kada buwan, parang unti-unting naging imposible na yon sa akin. At yun ang dahilan kung bakit sa halos araw-araw kaming nag-aaway ni Yvette. Hanggang isang araw... Yvette, kaya ko naman suportahan ang pagbubuntis mo Bakit kailangan mo pang umuwi sa inyo? Yun nga kasi ang sinabi ng nanay ko. Hindi ka ba makaintindi? Tsaka anong kayang suportahan? Sa atin nga lang 4, kulang pa yung sinasahod mo Pwede naman akong maghanap pa ng iba pang trabaho. Paano kita mababantayan kung nandun ka? Ano bang pinag-aalala mo? Pamilya ang kasama ko, Hector. Kaya nila akong bantayan. Uy, bakit ako ba? Hindi mo ba ako pamilya? Oo, nagtanan tayo pero simula nung tumira tayo sa iisang bahay at nagkaroon tayo ng anak, pamilya na tayo, di ba? Ay, hindi mo kasi ako naiintindihan, Hector Mahihirapan lang ako kapag dito ako manganganak. Ano bang kinakatakutan mo? Ang iwan kita ng tuluyan? Ay, posibleng mangyari yun. Sa perang kinikita mo at sa anak natin, wala akong kinabukasan sa'yo. Hindi ko nga alam kung bakit pa ako pumayag na makipagtanan sa'yo dati Nagsisisi ka na ngayon na sumama ka sa akin Ngayon pa kung kailan may anak na tayo? Bahala ka na kung ano man ang gusto mong sabihin. Basta ako, gusto ko nang umuwi. Oh, sige. Pinapayagan na kitang umuwi pero iiwan mo sa akin ang bata. Ano? Iiwan mo sa akin ang bata. Dito siya mag-aaral at kaya ko siyang suportahan. Kung gusto mo umalis, huwag mo siyang isasama. Baka nakakalimutan mo na ako ang nanay niyan, ha? Kahit sa ang anggulo mo tignan, sa akin siya dapat sasama. Ang ibig sabihin, wala ka ng balak pang bumalik sa akin? Anak ko din siya. May karapatan ako bilang tatay niya. Kaya ko siyang buhayin. Hindi ako papayag. Isasama ko ang anak ko. Paano naman ako? Ipadala mo na lang yung perang panggasto sa kanila. Tapos ang usapan. Umamin ka nga sa akin. Yung pagbubuntis mo lang ba ang dahilan mo kaya gusto mong umuwi sa inyo, ha? At ngayon, iniisipan mo na ako ng masama. May lalaki ka ba, Yvette? May nabasa ako sa cellphone mo kahapon. May katagpo ka at balak niyong umuwi ng probinsya at dun magsasama. Totoo ba yung nabasa ko? Ayun naman pala, nabasa mo na pala Bakit nagtatanong ka pa ngayon? Oo, may iba na ako at hindi tulad mo, kaya niya akong buhayin. Siya, may gawa. Ikaw puro pangako. Ni isa, walang natupad. Ipagpapalit mo ako sa lalaking yun pagkatapos ng lahat ng nagawa ko sa'yo? Bakit? May nagawa ka ba para sa akin? Wala naman, di ba? Kaya huwag kang manumbat dyan dahil kung ano man ang ginawa mo, responsibilidad mo yon bilang isang ama sa aking mga anak. Yvette, parang awa mo na. Huwag mo naman akong iiwan Pangako magsisipag na akong nang mabuti sa trabaho ko. Lahat gagawin ko. Huwag mo lang gawin to sa akin, please. Kailangan ko kayo ng anak natin, please. Huwag mo akong iwan, please. Bitawan mo nga ako? Yvette. Kahit ano pang sabihin mo, wala ka nang magagawa dahil buo na ang desisyon ko. Gawin mo na lang ang responsibilidad mo sa mga anak ko. Pakawalan mo na ako. Hindi ako papayag, Yvette. Yvette naman, alalahanin mo naman ang lahat ng pinagsamaan natin, please. Mahal na mahal kita. Ngayong buhay ko, huwag mo ko iwan, please. Maghanap ka ng ibang rason para mabuhay, Hector. Hindi na kita mahal. At hindi na ako masaya, kaya hayaan mo na lang ako. Wala na akong nagawa kundi hayaan na lang si Yvette. Naiwan ako dahil tama naman siya. Wala siyang mapapala sa isang katulad kong mahirap lang. Masakit at mahirap man pero pinilit kong umusad sa buhay.
hindi ko man madalas nakakasama at nakakausap ang mga anak ko, patuloy pa rin ang pagpapadala ko ng sustento sa kanila dahil iyon naman talaga ang responsibilidad ko bilang ama nila. Hanggang sa may muling dumating na pag-ibig sa buhay ko, si Gemaline, isang college graduating student na nakilala ko dahil sa isang kaibigan. Hindi pa man kami nakikita noon, nakita kong mabait at puno ng saya ang pagkatao niya. Kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili kong mahulog sa kanya ng tuluyan. Kaya labis ang saya ko na sa wakas, pumayag na rin si Gemaline na magkita kami sa personal. Buti pumayag ang makipagkita sa akin. Akala ko ayaw ko eh. Halata naman kasi na mabuti kang tao kaya pumayag na rin ako. Tsaka matagal na rin naman tayong nag-uusap sa phone. Mas maganda naman kung magkikita naman tayo ng personal. Alam ba to ng mga magulang mo? Hindi eh. Ang sinabi ko lang, pupunta lang ako sa mall para mamasyal. Nako. Baka mamaya magalit ang mga magulang mo kapag nalaman nila to. Naku, hindi yun. Wala ka namang gagawin sa aking masama siguro, di ba? Oo naman. Hindi ako katulad ng ibang lalaki na mahilig magsamantala ng mga babae. O, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Okay lang to. Medyo bored na rin kasi ako sa bahay. Nakaka-stress. Puro school requirements yung nakikita ko. Ganun ba? Kumusta naman ang pag-aaral mo? Okay lang naman. Ilang buwan lang, kagraduate na ako ng college. Tama yan. Magtapos ka muna ng pag-aaral para umasenso ang buhay mo. Hindi ka tulad sa akin. Eto, sobrang hirap. Sus, grabe ka naman makasobrang hirap. May trabaho ka naman ah. Dapat nga magpasalamat ka dahil may kinikita ka pa. Hindi ka tulad ng ibang lalaki dyan. Walang ibang ginawa kundi yung maging tamad lang. Walang mga pakinabang sa buhay. Buti ka pa. Tanggap mo ako. Samantalang yung kinakasama ko dati, parang ako na yata ang pinakamahirap na lalaki dito sa mundo. Ayun, niloko pa ako. Hayaan mo na siya. Mabilis lang yung balik ng karma. Sigurado naman ako na makakahanap ka din ng iba dyan. Mabait ka kasi. Tsaka masipag. Minsan lang talaga may mga babaeng hindi makakontento sa kung anong kayang ibigay sa kanila. Kaya kapit lang. May babaeng darating din sa buhay mo. Malay natin. Nasa tabi-tabi mo lang pala. O baka naman nasa harapan ko lang. Pwede naman yun. Huwag ka mag-alala. Mahanap mo siya. Sana nga. Pero salamat para sa pakikipagkaibigan mo sa akin ha. Kahit alam mo na ilang taon ang agwat ko sa'yo. Ano ka ba naman? Wala yun no. Wala naman sa edad para kaibiganin mo yung tao eh. Tulad sa palagi kong sinasabi sa'yo, mabait ka. Medyo may pagkaewan lang yung mga babaeng nangiiwan sa'yo pero wag mo nang pansinin yung mga yun. Hindi ko naman siya masisisi. Bata lang kami noon nang magtanan kaming dalawa kaya walang matatag na desisyon. Tsaka ako yung lalaki. Responsibilidad ko na buhay na mag-ina ko. Wala naman ako magagawa kasi hindi nga ako nakapagtapos sa pag-aaral. At least nakapag-high school ka naman. Alam mo, wag mo masyadong ibaba yung sarili mo. Mas daig kaya ng maabilidad yung mga matatalino. Hanga nga ako sa'yo eh. Imagine, imbis na maglasing ka araw-araw tapos mawalan ka ng pag-asa sa buhay dahil iniwan ka nila, mas nagpursige ka pa. Gusto ko kasing patunayan sa kanya na hindi ako yung lalaking iniisip niya. O, tingnan mo na. Sinasabi ko. Huwag ka mag-alala. Magsisisi din yun. Hintayin mo lang ng isang araw. Kakatukin sa pinto mo at makikipagbalikan yan. Pero ang totoo, parang ayaw ko na rin bumalik siya sa akin eh. Masaya at maayos na ako ngayon. Pero, may mga anak kayo. Ayaw kong magsama kami dahil lang sa mga bata. Mas mabuti na rin siguro yung ganito. Yung nagpapadala na lang ako ng pera sa kanila. Sigurado ako na namimiss mo na yung mga anak mo. No, sobra. Kaso ayaw niya sa akin ipakita eh. Ewan ko ba? Sa ginagawa niya, parang ako pa yung nagloko eh. Ang gusto lang niya, huwag akong tumigil sa pagpapadala ng pera para sa kanila. Ay, hayaan mo na. May mga ganyan talagang babae. Makakahanap ka pa naman ng iba. Sana lang talaga makita ko na siya. Magmula noon,
Mas lalo na kaming naging malapit ni Jamalyn sa isa't isa at hindi rin nagtagal na uwi rin kami sa ligawan. Magmula noon, siya na ang naging inspirasyon ko na pagbutihin ang mga ginagawa ko sa buhay. Dahil para sa akin, ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo dahil nagawa niya akong tanggapin sa kabila ng pagkukulang ko at pagkakaroon ng 2 anak. Tapos, mismo, sa harapan namin siya nag-propose. Siyempre, nag-yes naman yung kaibigan ko. Alam mo, pagkatapos ng graduation daw sila magpapakasal. Hindi kaya masyado pa silang bata para magpakasal? Wala pa silang napapatunayan sa mga magulang nila. Paano sila bubuo ng pamilya? Ewan ko. Tinanong ko nga yun dun sa kaibigan ko. Ang sabi niya, mahal naman daw nila yung isa't isa. E di, makakahanap din naman sila ng paraan. Mahirap kapag walang matatag na plano sa buhay. Yan ang nagiging dahilan kung bakit marami mag-asawang naghihiwalay ngayon. Tsaka, mga bata pa sila, di ba? Dapat ini-enjoy nila ang kabataan nila. Bakit ikaw? Ilang taon yung tanda mo sa akin pero nililigawan mo ko. Kasi may trabaho na ako. Kung tutusin, kaya kitang buhayin. Pero syempre, ayaw ko naman na kunin sa iyo yung kalayaan mo. Kaya ang hiling ko muna sa ngayon, yung maging boyfriend mo ko. So hanggang doon na lang tayo. Sa pagiging boyfriend at girlfriend. Jamalyn, doon muna tayo magsisimula. Ayaw ko namang madaliin ang lahat, di ba? Nang dahil doon, tingnan mo naman ang nangyari sa akin, di ba? Huwag ka mag-alala. Nakaplano na sa akin ang lahat. Sa bagay. So nakaplano na pala. Oo. Sagot mo na lang naman ang hinihintay ko. So naiinip ka na. Hindi kahit kailan, hindi ako magrereklamo. Kaya nga kita niligawan eh. Ang ibig sabihin nun, dapat hindi kita minamadali sa desisyon mo. Dapat naghihintay ako. Bakit ba kasi ako yung nagustuhan mo? Ang dami-dami namang mas maganda dyan. Mas matanda. Yung mas bagay sa'yo. Aanhin ko naman yung mas kung ikaw talaga ang mahal ko, diba? Ang gusto ko lang naman, yung pagmamahal na walang panloloko. Yung tapat. Yung kaya akong panindigan. At syempre, yung kaya akong buhayin. Ayoko naman na puro puso yung pairalin. Dapat maging practical din. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko yon. Kung ganon, edi sige. Anong sige? Sige. As in, oo na. Sinasagot na kita. Girlfriend mo na ako. Sinasagot mo na ako? Oo nga. Yes. Oops! Huwag kang sisigaw. Kumalma ka lang dyan. Okay na ako. Girlfriend na kita? Opo, girlfriend mo na ako. At hindi to panaginip. Jamalyn, mahal na mahal kita. Wala man akong yamang maibibigay sa'yo, pero may papangako ko naman na kahit sa anong paraan, ipaparamdam ko sa'yo na kung gaano kita kamahal. Mga idol, yun na siguro ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Sa wakas, merong bagong taong magmamahal at tatanggap sa akin ng buo. Pero sa kabila ng sayang naramdaman ko noon, hindi ko maiwasan ng matakot. Ang mangamba na baka tumulad si Jamalyn kay Yvette. Iiwan din ako sa bandang huli dahil hindi ako naging sapat para sa kanila. Kaya kasabay ng tuwa, hindi ko tinigilan ang paghiling na sana ito na yung pag-ibig na magiging akin habang buhay. Mga idol, naging masaya ang relasyon namin ni Jamalyn. Bagamat ramdam ko na hindi ako tanggap ng mama niya, ipinagpatuloy pa rin namin ang lahat hanggang sa paglipas ng ilang buwan. Sa hindi inaasahang pangyayari ay nabuntis ko si Jamalyn. Dahilan para tumigil siya sa pag-aaral at pagdodoble kayod ko upang matugunan ko ang lahat ng aking responsibilidad. Ibang klase ka talagang magmahal. Ang galing mo magluto. Salamat. Nabusog ka ba? Oo naman. Kita mo ngang halos maubos ko na yung kanin sa kaldero natin eh. Tapos ka na ba? Ako na maghuhugas. Hindi na ako na.
Magpahinga ka na dahil bawal mapagod ng mga buntis. Di ako na munang magwawalis dito sa sala natin. Ako ba, hindi na. Ako na rin ang bahala dyan. Sigurado ka ba? Wag na, ako na lang. Hindi mo alam yung linis ko eh. Alam ko. At huwag kang mag-alala. Pagkalabas mo mamaya sa kwarto natin, makintabang lahat. Lalo na yung sahig natin. Lalagyan ko ng Star Wax Floor Wax. Kintabay to the max. Sige na nga, ayusin mo ha. Yes, ma'am. Ano? Ayos ka lang ba? Parang ang tamlay mo ngayon ah. May sasabihin sana kasi ako sa'yo. Ano yun? Ano, may naramdaman ka ba? Sabihin mo lang, dadalhin kita sa ospital. Ay, hindi yun. Ano? Ano yun? Gusto ko muna kasing umuwi sa amin. Doon ko na lang muna ipagpapatuloy yung pagbubuntis ko. Ayaw mo ba dito? Naalagaan naman kita na mabuti dito ah. Alam ko naman yun. Pero gusto kasi ako makasama ni mama eh. Tsaka mas mabuti na rin kung umuwi muna ako kasi at least doon. Nandun si mama. May mag-aalaga talaga sa akin. Eh paano naman ako dito? Gusto rin kita makasama. Lalo na ngayon. Kailangan mo ako. Hector, yung bata na lang muna yung alalahanin natin. Kapag naging maayos na ang lahat, babalik ako sa'yo. Mas masela na ngayon ang kalagayan ko dahil anumang oras manganganak na ako. Paano kung wala ka sa bahay tapos tsaka ako manganak? Sino magdadala sa akin sa ospital? Baka may mangyari pang hindi maganda. Okay, sige. Tama nga yung desisyon mo. Doon ka na muna sa kanila pero ipangako mo sa akin na pagkatapos mo manganak, babalik ka sa akin ha. Sige, Ihahatid kita sa inyo. mag-i-impake na ako. Oh. Aray, Ano nangyayari sa'yo? ang sakit ng tiyan ko. Ano, Ito, manganganak na Ano? yata ako. Ano? Teka! Diyos ko! Ano gagawin ko? Dadalhin na kita sa ospital. Bakit ka saan mabuti, Gemaline? Halika! Kakargahin kita! Idol, kaagad kong nadala si Gemaline sa ospital. At nung mga oras na yun, wala akong ibang ipinagdasal kundi sana'y maging ligtas ang mag-ina ko. Hindi ko kakayanin ang mga na may mangyayaring hindi maganda kahit sino sa kanila. Matagal na oras ako naghintay sa labas ng operating room. Hindi mapakali at sobrang takot na takot. Hanggang sa lumabas ang doktor at sinabi sa akin ang balita na magbabago ang buhay ko. Ang baby ko. Mahal, makinig ka sa akin ha. Kakayanin natin to ha. Hector, paano? Paano? Nawala ang baby ko sa akin. Ano bang nagawa ko para mangyari to sa akin? Shh, tama na. Bawal ka masyadong mag-alala. Di ba yan ang sabi ng doktor? Hindi pa maganda ang kalagayan mo. Kami na ang bahala sa kanya, okay? Magpahinga ka na muna. Magpahinga ka na muna, anak. Kailangan mo magpalakas. Sige na, matulog ka na. Hector, pwede bang mag-usap muna tayo sa labas? Sige po. Ano po yung pag-uusapan natin, Aylinda? Alam kong naiintindihan mo ang sasabihin kong ito at tatapatin na kita. Hector, ayaw kita para sa anak ko. Mataas ang pangarap ko para sa kanya. At nasira yon dahil sa pagkakamali ninyong dalawa. Mag-graduate na sana siya sa kolehiyo, pero nabuntis mo siya. At ngayon, nawala yung bata. Ang gusto ko, ituloy niya ang pag-aaral niya. Hayaan mo muna si Gemaline na ipagpatuloy ang mga pangarap niya. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. At ang gusto ko sana, layuan mo siya. Ho? Pansamantala lang. Ayoko nang maulit pa ang pagkakamali niya sa buhay. Pero mahal ko po si Gemaline. Mahal? Bakit? Kaya mo bang bigyan ng magandang buhay ang anak ko? Saka may mga anak ka na rin sa iba, hindi ba?
Doble-dobleng responsibilidad. At ayoko naman pagdating ng panahon, ang anak ko pa ang magiging kawawa. Hector, magulang ka rin. Alam kong naiintindihan mo ko. Paninindigan ko po si Gemaline. Alam kong gusto mo. Pero sa nakikita ko ngayon, hindi mo kaya. Kaya ko po. Dahil basta para sa kanya gagawin ko ang lahat, maging masaya lang siya. Alam kong hindi ako mayaman. Wala akong pinag-aralan pero yung pagmamahal ko sa anak niyo, totoo yun. Wala akong planong iwan o kahit saktan man lang siya dahil kapag ginawa ko yun, akong higit na masasaktan. Basta makinig ka muna sa akin, Hector. Pakiusap. Kung talagang mahal mo si Gemaline, uunahin mong isipin ang kinabukasan niya. Pasensya ka na sa sasabihin ko pero sa ngayon, wala pang magandang kinabukasan sa'yo ang anak ko. Kaya nakikiusap ako sa'yo, Hector. Layuan mo ang anak ko! Inuwi ni Nanay Linda si Gemaline sa bahay nila at pinagbawalan na makipag-usap sa akin. Para akong mabaliw-baliw noon dahil pakiramdam ko pareho sila ng anak ko ang nawala sa akin. Pero mabuti na lang at nagawa naming mag-usap ni Gemaline sa phone. Dito kami nagkaroon ng usapan na magtatanan na lang kaming dalawa. Alam kong mali ngunit sobrang natuwa ako sa sinabi niyang sasama raw siya sa akin. Kaya naman pagkatapos ng tawag na iyon, inayos ko ang lahat ng kailangan namin at matyagang naghintay kay Gemaline. Gemaline! Sa wakas dumating ka na rin. Akala ko hindi ka na darating eh. Kanina pa ako naghihintay dito. Nakahanda na pala yung mga gamit ko. Pwede tayong sumakay sa huling biyahe ng bus. Teka, bakit wala kang dalang gamit? Di ba may usapan na tayo magsasama tayo? Patawarin mo ko. Para saan? Nandito ako para makipaghiwalay sa'yo. Anong sinasabi mo? Teka, kinausap ka ba ulit ng mama mo para dyan? Kinumbisi ka ba niya na hindi ka naharapat para sa akin? Yun ba yun? Hindi yun. Bata pa ako. Marami pa akong gustong gawin sa buhay. At ngayon wala na yung anak natin. Ayokong sayangin yung pagkakataong binigay sa akin na magsimula ulit. Pwede mo namang gawin yun na hindi bumibitaw sa relasyon natin, di ba? Kahit kailan, hindi kita pinigilan sa mga pangarap mo. Hinayaan kitang gawin ang lahat ng gusto mo. Oo, nagkamali tayong dalawa pero alam mong marami akong pangarap para sa pamilya natin. Sa lahat ng gusto kong gawin sa buhay, palagi kang kasama. Ako, Gemaline, kahit minsan ba, naging parte din ako ng mga pangarap mo, ng mga plano mo. Please naman, Hector. Intindihin mo naman ako. Paano ko magagawang intindihin ka kung sa akin mismo hindi mo maibigay yun? Pwede naman kasing pwedeng gawin natin ang lahat ng gusto natin sa buhay na magkasama tayo, di ba? Magkahawak ka mga kamay. Pinangaw ko sa'yo, Gemaline. Hindi ako magiging sagabal sa'yo kahit kailan. Na magtutulungan tayong dalawa. Please naman, huwag ka namang sumuko sa akin. Subukan natin dalawa to, please. Ayoko nang magkamali. Hindi na mangyayari yun. Magtiwala ka sa akin. Please naman, huwag mo naman akong iwan, oh. Mahal na mahal kita. Ayaw ko nang maramdaman ng maiwan ulit. Lalo na kapag alam kong kaya ko pang ayusin ang lahat. Kung kaya ko pang ipaglaban ang pagmamahal ko. At sa sitwasyon natin dalawa, kaya ka pa naman, di ba? Kaya ko pa. Hindi. Hector, ayoko na. Pakawalan mo na ako. Ano bang kulang sa akin? Nakikita mo naman na ginagawa kong lahat para maging karapat-dapat ako sa'yo. Di ba ikaw na nagsabi na kontento ka na sa akin? Di ba sinabi mo yun sa akin? Na kaya mong tanggapin ang lahat na kaya kong ibigay sa'yo. Pero Gemaline, ano naman to? Ano itong nangyayari? Bakit ka naman bumibitaw ngayon? Hindi ako yung babaeng yun. Akala ko kaya ko pero hindi pala. Ayoko nang patagalin pa yung relasyon na to kung alam ko rin namang hindi magtatagal at matatapos din.
Hindi. Pakiusap, huwag na natin pahirapan pa isa't isa. Tigil na natin Hindi. to. Hindi kailangan kita. Nasasabi mo lang yan ngayon. Pero kakayanin mo rin to. Kalimutan mo na lang ako. Mahal mo ako, di ba? Di ba sinabi mo yun sa akin? Alam kong mahal mo pa rin ako. Pero hindi laging sapat ang salitang mahal. Para manatili ako sa relasyon na to. Please, please pakawalan mo na ako. Hindi, Gemaline. Maawa ka sa akin. Please, huwag mo akong iwan. Parang awa mo na. Hector, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Gemaline! Gemaline! Idol, para akong pinagbagsakan ng langit at lupa noong mga oras na yon. Hindi ko lubos maintindihan kung bakit ako parating iniiwan. Kung bakit hindi akong pinipili sa huli. Kung bakit binigay ko ng lahat, kulang na kulang pa rin. Siguro dahil hindi naman ako tulad ng ibang lalaki na mataas ang antas ng buhay. Maraming pwedeng maibigay, hindi ordinaryo na katulad ko. Wala na akong nagawa kundi ang muling umusad sa buhay pagkatapos ng pagkabigo kong iyon kay Gemaline. Sa ngayon, nakatuon na lang ang atensyon ko sa mga anak ko kay Yvette at nagtatrabaho ng mabuti. Hindi ko alam kung kailan ako magiging handang umibig ulit dahil parati lang naman akong nasasaktan at iniiwan. Dito ko na tatapusin ang liham kong ito. Maraming salamat sa pakikinig ninyo sa akin. Parating sawi na umaasang magiging wagi. Hector.